Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. I'm sorry for late for 33 minutes. Okay, so natapos na natin yung introduction of simple and general annuity. Medyo maingay yan po yung electric fan kasi pag pinatay ko, mainitan ako. Okay. So, na-discuss ko na po yun nung isang araw sa live. Sa mga kakapasok lang po talaga ng live ko, ulitin natin, okay? Okay. So, simple and general annuity, na-discuss ko na po yun ng isang araw sa live. Okay, kapag yung simple, dapat lang po, equal po siya sa corresponding period at saka yung payment interval. Kapag yung general annuity, hindi po siya mag-equal sa corresponding period and payment interval. Kaya siya nakalagay na unequal or not the same. Okay? Pag ibig sabihin ng annuity sa meaning, depende po sa lumalabas sa Google or anything sa ibang resources, dapat itong pinaka-highlights yan ay equal of the payment. So, sinabi sequence sa Tagalog ay nagkasunod-sunod. Okay? Or pag nakikita mo yung conservative, it means ganun pa rin, magkasunod-sunod din. So, parang sinimnis yata na sequence dun sa consecutive, okay? Sige, pag ulitin ko ha, nag-discuss ko na pa yung isang araw. Sa mga kakapasok lang guys, simple and general annuity. Okay, pag annuity, for example, nagbayad ka po ng sa renta as long as 3 months. At after that, sunod naman ng 3 months. Kaya nga, sinasabi ko, kapag nagbabayad ka ng 3 months, sa susunod 3 months pa rin. Kaya siya nag-i-equal ang payment mo. Naintindihan? Nagets? Or kaya naman, kung ayaw mo ng ganyan, let's say, naghuhulog ka ng car loan. Kung gusto mo talaga bumili ng kotse na hindi mo na talaga kaya magbayad ng buong buo, via cash. So, ginawa nila, installment muna, installment, for 2 years. Ang tagal naman yung pag 2 years talaga. Meron yan sa car loan. Or kaya sa insurance company, sa utang nyo, or kaya sa mga gamit yan, let's say sa house loan, sa mga pictures, pinihulugan yan, or kaya sa mga lending. Yun na tinatawag nila ng annuity. Ano ba pinag-uusapan ng annuity? Siyempre, kailangan kasi sa annuity, corresponding period, depende po sa sitwasyon ng given. Kunwari, let's say 3 months, kailangan nila quarterly. Depende sa problem. Kapag simple yan, parehas yan. Okay, ang tatakayan, nagugulo na talaga. So, ilalaso natin or talakayin natin for today is simple annuity po tayo. May formula yan. Hindi ako basta-basta magmamadali kasi sobrang hirap nito. Kailangan may calculator. Hindi po pwede manual kasi kaloka, no? So, ilabas niyo sa scientific calculator. Kung meron kayo scientific, kailangan bumili kayo doon sa bookstore. Huwag yung peke ha. Bakit peke? Kasi mura nga, kaya lang naloko ka. Siyempre, sayang talaga pera nyo. Bumili ka mga original. Sa mga, magte-take ng general mathematics, kapag bumili kayo ng calculator, scientific calculator, yung kaya lang talaga. Then, pag yung mga peke ha, yung madaling masira ha, inaano ko lang sa iyo kasi baka mabiktima kayo ng baka may bubudol dyan. Okay? So, depende sa frequency natin. Merong annually is 1, quarterly is 4, semi-annual is 2, kasi from the word semi, dalawa yan. Kasi pag tinagal mo semi-annually, isang taon lang yon. Pag monthly, well, pero may kulang. May tinatanong sa akin, ma'am, paano pag bi-monthly? Ang bi-monthly po yan is 2. Wala nang iba. Okay? Nadagdagan ko lang to ha. Okay. Yan. Inulit ko na po yan ha. Okay. So, ito, general yan. Each month, 12 months yan, pag months kasi 12 yan. Quarterly, 4 yan. So, hindi po pareho. General po yan. Hindi naman,
Every 3 months, ito medyo nakakalito. Di ba, po quarterly po 4 naman pero may 3 months, the same lang po siya. Depende sa sitwasyon. So, simple yan. Hindi po in general Kapag ito, monthly tapos semi-annually, pag semi is 12, dalawa, tapos yung monthly is 12. So, general po yan. Okay? Okay, pag-aaralan natin yung is all about is simple annuity tayo. Kasi may calculator po yan. Iba yung calculator sa amin sa accounting namin. Iba dito sa GenMath. May pinag-aaralan namin yung mga calculator technique doon about sa mga accounting. Present value of ordinary annuity. Depende. Iba sa amin, iba dito. Hindi ko pwede ipagpareho kasi lagot tayo. Okay, so sa base lang po doon sa YouTube na pinapanood ko kay Mami Teo. Isa siyang mathematics teacher and content creator sa TikTok. Dami na ako natutunan doon So doon ako kumukuha ng resources. So sabi nga daw ni Ma'am Mami Teo, kailangan ito nga sinasabi ko paalala ko lang kapag simple annuity, I'm not sure of pronunciation. Ay, mali ang spelling. Sa spelling ako nagkakamali. Annuity. May U. Oh my God. Hindi ako sa spelling. Nabura tuloy ako. So, annuity. Kapag yung simple, magkakapares yan. Simple yan. Ito pa yung compounding period. Or payment interval. It means equal yan kapag simple, okay? Dapat equal yung compounding period dun mismo sa payment interval are equal. Okay? Ito naman general annuity, wala. Hindi po siya hindi po siya mag-equal. Maniwala kayo. Okay? So general ay hindi po siya mag-equal. Pag sinabing ganitong not equal, general annuity po yan. Kailangan sa simple annuity, compounding period at payment interval are equal. Okay? Ito yung pinaka-meaning na kailangan talaga basahin. Ay, Sir AJ, lo po. Nandito na po ako sa simple annuity. General mathematics po to. Okay, game na. Sige, mag-word problem muna tayo, Okay, kailangan natin malaman yung formula, guys. May formula to Mahaba to, guys. Hindi ako basta-basta minamadala ang lecture kasi ako pa may kasalanan. Okay, depende sa nakalagay. Kay WowMath. Iba kasi to, yan. Dito, sa ni WowMath, okay. Hindi ka na to, okay, tamad lang talaga. Okay. Okay, so sulatan ko na lang to. Okay, sabi dito, kapag yung simple muna tayo kasi pag general, sobrang haba yun, hindi ako pwede magmamadali So, pag nakalagay dito sa simple annuity ang di-discuss natin, di ba? Kapag yung future value or FB of simple ordinary annuity. Hindi po yung simple annuity lang. Kasi base lang po nakalagay sa YouTube. So, simple. May tanong kayo dito? Dami nagjo-join hello sa mga nag-hire nagjo-join, mahal ko kayo. Hello po sa inyo lahat. Hindi ko na po iisa-isain. Okay, simple ordinary annuity. O annuity. Ang hina ko sa spelling Yan. Letter F yan stands for F. Ano yon? Depende, yung ibang letter kasi binabago lahat.
at the same lang po ang computation, walang problema yon. Minsan, imbes na n yung list of power of n, m lang. Walang problema yon kasi magkaiba silang nagtinuturo nila. Depende sa mga teacher, pero ang discussion parehas lang. Pinag-iiba-iba nila ang letters. Kasi ewan ko, hindi ko alam, di naman kasi ako teacher eh. So, F is equal to R, where R is the regular payment. Yun lang. I-multiply mo ito. So, 1 plus, I'm sorry. Wala, binaboy na talaga. So, 1, ano ba yan? Wala kasi akong yung correction tape. Kunin ko yung correction tape. Wala yung correction tape. Singlit lang ha. Ulitin natin to. Okay, ito na lang. Dito na lang ha. Babugayin ko lang ito pag makatapos ako mag-post nito. Wala kasi yung correction tape. Ano ba yan? Nakakainis. So, kunwari, huwag na itindihin to. Wala kasi yung correction tape. So, 1 plus I, where I is the interest rate per period. Close parenthesis, tas rest of power of n. Kapag ang n is the number of payment, minus 1 over I. Ganyan. Ito na po yung future value of simple ordinary annuity. Okay. Pag nagdiderive ka, kapag nawawala ang periodic payment or for annuity, dalawa yan. Bahala kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Trip-trip niya mag-manual. Nawawala yung correction tape ko eh. Wala. Okay, so dito naman ang present value. Present value of simple. May tanong kayo dito? Wala yata nagpo-comment. Simple, ordinary, annuity. Wag ganun pa rin. Pero, para magkaiba sila ng formula. So, P is equal to R all over 1 minus quantity of 1 plus I rest of power of negative n. Pag present value over I. Ayan na yan. Pero paalala lang kapag yung I natin, pag kinukuha ng I natin, lagi tandaan kapag ang I is equal to R over M. Okay? Next sa pag-send ng batch kay Ren. At yung kinukuha ng periodic payment, ganito. So, periodic payment, yung tinatawag yung periodic payment or tinatawag yung R of an annuity. Letter R yun ha. Ito po yung present value. Letter B. Okay? Ano yun? Dalawa yan, di ba? Isipin niyo para ka nag-derive. So, R is equal to F over 1 plus I quantity raised to the power of n minus 1 all over I. Tapos ito naman ang present. Ganun pa rin. Para ka di-derive, ganito pag derive nito.
Ito na ha. Ito na yan. Anong course mo po? Accountancy lang po ako. Pero nag-stop na po ako ng second year. Okay, yan. Iba yung sa accountancy, may discussing kami na present value of ordinary entity. Iba dito sa GenMat. May calculator technique yun. Yung dati ko po yung binapos sa account ko. Okay? Iba dito, ha? Baka kasi mag-away na naman ng teacher yun. Okay. Okay, ito na ha. Isipin nyo, bakit gano'n? I-isolate natin yung R natin. Isipin nyo na lang. Kunwari, divide boses by ganito. Ang mangyayari, dapat nasa ilalim yan. O, di ba? Wala. Gets nyo? Paano mag-derive ang R? Ganito. Para ma-isolate o maiwan yung R, ang gawin nyo, divide boses by ganito niya. So, 1 minus quantity of 1 plus 1 is para n over y. Ang mangyayari, para pinag-in dito, yan. Ganun na din sa present. O, ganun din. No? So, wala kahirap-hirap ang derive dito. Huwag maniwala, magaganyan ka na lang. I-memorize ko na lang. Kaya, gawa kayo ng para makapag-memorize kayo. Okay, paalala, kapag yung keyword nito ay nakakalimutan nyo. So, where is R is the regular. Hindi kasi ako basta-basta mamamadali ang pagdi-discussion ko kasi sobrang haba to. I-calculator to eh. Kung depende sa teacher nyo na hindi pinapayagan ng calculator, inaalis tong discussion na to kasi may calculator. Depende yun. Depende. Tapos, yung R is the regular payment, ha? Small letter I is the interest rate per period. Bakit isulat ko? Pagpasensya mo na. Tapos yung N natin, N is the number, lit-lit si notebook ko kaya nahihirapan din ako, is the number of payment. R is the nominal rate, and M is the number or conversion period. Ikunwari yung months, i-convert into years. Depende, fraction, pwede naman decimal, depende. License na po kayo, ma'am? Hindi pa. Hindi naman ako nagtapos ng second year. Kailangan ba may license ang teacher? That's okay. Hindi ko naman napipiliting keep. Okay lang. Hanap ka lang po kayo ng license na teacher. That's all. Buti pa nga wala akong bayad eh. Kasi pag napapabayad ako tapos hindi ako lisensyado, makukulong pa ako. Conversion period, okay. Okay, ito na yung mga keyword nito, ha? Okay. So, yung iba kasi sa mga YouTube channel, imbes na letter yung binabago, depende. Pinagkaiba nga nila yung letters, pero in discussion, magkaparehas. Ma'am, bakit imbes na N, letter M yung nilalagay? Walang problema yun kasi iniiba-iba nila ang mga letters, pero ang discussion, di pares lang. Para hindi na sila gumagaya. Ewan to something. Depende po sa teacher na tinuturo nyo. O, di ba, ito, ganito, simple annuity yan, ha? Oh, may KT yan, no? Iba sa kanila, 2 letters to, di ba? Ayan, ito. Ay, kay Senior Pablo TV, ito. So, imbes na KT, N lang, kasi iba naman yan eh, oh. Wala namang pinagkaiba. Pinagkaiba nga lang yung simple annuity dito.
Wala to problema, oh. Wala. Ito, magkaiba sila, oh. R over K. Eh, sa kanila, kay WOMAT, iba ang discussion to. Pero the same ang discussion. Iniiba nila yung mga ganito. Or, yun, saan mo tinago yung razor? Yung pangalit? ando sa drawer dyan. Ha? Sa drawer mo. Kasi dyan eh. Ganun pa rin. Sa drawer ng kahoy. Oh. The same lang, oh. Ordinary ito. Tinan mo. Yan. Kay Mami Teo yan. So, ito yung ginagamit ko sa YouTube, ay sa TikTok, PBOR. Yan. Ano subject to? Simple annuity po tayo, TDAS. Simple annuity muna tayo. Kasi pag general, mahaba yun eh. Hindi kasi ako pwede magmamadali kasi nahihirapan din ako sa discussion. Hindi po, general math po yun eh. General math po. Pero bilang accountancy student, dinaskas ko yung present value of ordinary annuity sa calculator technique. Iba yun dito. Papagalitan tayo. Kung accountancy student ka, meron ako sa post ng present value or yung mga present value of ordinary annuity sa calculator na manual. Meron ako sa post yan eh. It's me na yan. Puntaan nyo lang doon. So, ito, parang pares din. Tignan natin, PB. Kasi pag PB, present value yan. Hindi na mapilang talaga. Wala naman pinagkaiba, Pero yung kasi niya probability, pag magkaiba sila ang mga letters, depende sa book. Okay? Kahit anong gawin niya, basta, pag binago niya mga letters, isipin niyo lang, magkaiba sila ng mga letters, pinagpapalit-palit ang mga letters, pero ang lesson, magkapareho. Naintindihan? Game na. Sige, mag-solve na tayo, ha? Ordinaryan muna tayo. Tignan natin. Yung letter R kasi. Pares lang naman, Okay, sige, mag-solve na tayo ng problem nga, guys. Yung senior Pablo, para magkaiba kay senior Pablo. General to eh. General to eh. Wait lang. Puro general to eh. Mas mahirap to ang general eh. Hinahanap ko lang yung Sige, magsagot na tayo. Sa mga nag-join dyan, hello po. Sige, game na tayo, ha? Okay, so i-review natin to. Simple muna tayo kasi general, mahaba yan. Sa susunod na lang. Hindi ko alam calculator technique. Iba yung calculator technique sa accounting. Iba yung sa amin, iba dito sa GenMath. Sa GenMath, lang to? Parang ang calculator, sunod-sunod lang naman. Hindi siya kagaya ng calculator technique sa accountancy. Okay. Sige, mag-ano na tayo, ha? Sulot ko na yung word problem, ha? Okay, hindi ko na tapos. Sige, okay. Sample number 1. Suppose gawin natin, Miss. Okay, baguhin na natin pangalan. Gawin natin, Mrs. Loyola would like to save. So, baguhin ko na natin yung imbis na 3,000, 5,000 na lang. Para every month in a fund that gives 9% compounded monthly. Sa mga may nagdi-join dyan, hello po. Mahirap na to eh.
May calculator to. Hindi to kakayanin ng manual kasi nakakaloka. Mapapaliw kayo dyan. How much? Ang hinahanap? How much? Future to ha. How much is the amount? Or the future, kaya nga future eh. Future value of her savings after 6 months. Okay. Okay, guguhitan ko niyang after 6 months ito. How much? Okay. O sige, mag-given. Ang nawawala, future value po. Okay, ang given. So, given. Manood lang po kayo guys ha. Wait lang muna. Okay. So, given ang R natin ay 5,000. Tapos, ang R natin, anong R natin? 9%, di ba? Convert it into decimal. Kapag yung 9%, i-divide mo siya sa 100 or move mo siya ng 2 beses papunta sa kaliwa. So, 0.09. Na nanggagaling dito sa 9%. Isa, dalawa, yun lang po. Okay? Tapos, ang M natin ay 12. Kasi, compounded monthly. Ano yung monthly? 12, di ba? Tapos nun, ang N natin ay i-convert natin sa MT. Ma'am, bakit ganon? Kasi, ma'am, paano yun? Ang N natin is equal to MT. Ma'am, paano yun? Ito yung transaction. Kapag yung 12 ang M, tapos mo, after 6 months, kasi ang 6 months yan, kailangan i-convert into years. So, ano yung 6 months? Ito yung 6 months. Times mo sa, wait lang. Yan. Ganito pag conversation yan. So, di ba 12 months? 12 months yan, di ba? Pag 1 year, ano ba 1 year? 1 year is equivalent to 12 months or 12 buwan. So, cancellation out. I-convert into years, di ba? So, 6/12, hindi pa tapos yan. Kalang ilo-lowest term mo yan. So, magiging, magiging 1/2. Or kaya, pag iba, nire-request niya ay naka-decimal. So, pwedeng decimal, 0.5. Depende sa kagustuhan ng teacher nyo. Sa akin, mag-fraction na lang ako. Mas sanay ako dyan. Tama. But 1/2. Hindi po siya 1/2. 6 times 1, 6/12. Hindi 1/12 yan. Lowest term yan, lowest term. 6/12 or hindi pa yung final sa 1/2. Yan. Okay. Hanap yan. Magkamali yata type mo. Hindi po siya 1/12. 1/2 yun. Or kaya 0.5. Okay? So, dito, pwede mo siyang gawin, mag-fraction na lang ako. Ilan na? Di 6 na. Kasi cancel out to, tsaka cancel out to. 6. 6 na lang yung magiging N natin, ha?
Ah, okay. Yung minumultiply sa 6 months, ang tagal kanina eh. Okay lang. That's all. Matagal na daw. Okay, so, yung I natin, ikukumpute po yung I natin. So, paalala yung I natin, ito yun. Interest rate per period. Okay. Ano yung R natin? Yung 0.9, di ba? Okay, yung formula for the R is R over M. Ba, no? So, 0.09 over, ang M natin is 12 kasi monthly po siya. Ilan na? Pag kinalky mo, hindi ko na kaya mag-manual. Sabi daw 0.00075 daw. Yan. Ayan. Ang hinahanap, future value. Ito. Fine. Future value. Okay, ang formula for the future value, naman yun. Eto. Future value, ha? O sige, hindi ko na to anin na. Kung iman-manually kasi diretso calculator po tayo. Okay. So, F is equal to R times quantity 1 plus I raised to power of N minus 1 over I. Okay. So, imbes na R natin is 5,000. Magpe-peso sign tayo. 5,000 pesos all over 1 plus ang anong I natin? Yung sinagot natin kanina. So, 0.0075. Ba, no? Tapos, ang N natin is 6, di ba? Ito yung computation ng 6. Minus 1 over 0.0075. Sige, sagot. Calculator, guys, ha? Patulong. Ano sagot ng future natin? Sige, calculate. Ako na lang mag-a-adjust. Sige, calculate mo na, ha? Hindi na, huwag na kayo magpakahirap sa sarili niyo. Kasi pag nireport ng teacher nyo na hindi ko yung gumagamit ng calculators, magaganya, magreklamo kayo. Tao naman tayo ba? Okay, calculator po tayo, guys. Ano sagot dito? Calcu, scientific. Pag manual yan, mahirap yan. Bumili kayo na scientific calculator. Ay, nandito si Mr. Yo. Hello po. Hello, Master. Okay, so, iano ko na, ha? Okay, huwag niya kakalimutan sa fraction bar, tapos plug in. Yun lang na po. Tapos times mo yung R. Yun lang. So, para sa akin, sabi daw, 5,000. Times quantity 1 plus 0.007 ay 12 Ay, sino magsasagot nito? Ano sagot dito? Calculate mo to, lang. I-type niyo na lang sa calculator. Wala na ba iba sasagot? Wala na ba? Sige, pagka-type na lang. 1 minute. 1 minute. Sakutan nyo to, ha. Type na sa calculator. Pag wala ka mag-a-adjust. Double check ko muna to. O, ilan na? Kano yung magiging future natin? Wala nagtatype. Simple muna tayo, guys. Ang hirap ng general. Mabusisi ang general, eh. 30,568. Tama-sama, kaya lang, kailangan may estimate. Kailangan may estimate. Medyo may kulang ka pa ng decimal. Pero tama namin ginagawa. Pero depende sa calculator. Ewan ko na lang. Ay, that's what. Yun, tama. Kaya very good. 16. Tama. So, the correct
Engineer Economics po to, no? Ewan ko, hindi ko rin alam. System pala. Okay, tama po. Cyrus. General math po to. So, ang dinidiscuss ko is simple annuity. Ayun na pa. Engineering economic pa, baka meron. Baka lang, ha? Hindi kasi ako nagtuturo mga engineering ng mga mathematics, gano'n. Yan. Ito na yan. So, simple annuity po tayo sa general math. Baka sa inyo iba. Teka, wait lang, ano. Enjoy. Hindi ka pa rin tayo. Iyo nga pala. Yung ilalawaan. Dalawang tayo ba mo? Red tsaka green. Pasensya na kayo kasi may tumawag kasi yung taga-shop. O sige. So, depende. Ito naman, may nakalagay sa calculator. O, yan. Yan. Kinalki ko na. Hindi yung calculator technique, ha. So, dito, sabi daw pa ni si Cyrus, 30,568.15, blah, blah, blah. Pag ni-run out mo, ito to the nearest hundreds, katabi dito, magiging 16 na po. So, the final answer is 30,568.16 na lang. Yun yung magiging future value natin. That's all. Ay, nandito si Ma'am Calculus B. Hello po, Ma'am Calculus B. Ay po. Ito na ba? Hindi ko alam ang calculated technique na to eh. Sa accountancy, iba-iba to. Okay. Sige, screenshot na lang po yan. Okay. Sige, another problem po tayo, ha? Kukunin kasi ako yung pang-order ko sa Shopee. Ayan. May tanong kayo dito? Or kaya nahihirapan kayo sa 6 months, i-convert into years. Depende. Pwede fraction, pwede decimal. Depende sa tinuturo, okay? Kukoman natin to. Sige, another sample tayo, ha? Future na naman. Okay na ba, guys? Simple lang to. Napakahirap. Paano natin malalaman kung simple yan? Nakasimple yan, ha? Kasi, monthly po to. Kasi yung magnimisto lang siyang compounded sa payment interval. Payment interval. Yung compound ito at saka yung payment ano ba tawag na what you call this? Payment interval. Yun. Payment interval ito yung every month. Tsaka monthly. Huwag ka papapokus nito kasi given, future na. Yan yung magiging simple. O sige, another sample tayo, ha? So, mag-live ako mga alas 3. Okay, ibahin na lang natin. Ito, paano? Palala nito. Okay, another example po tayo, ha? Okay, ibahin na lang natin yung mga given. So, in order to save for her high school
high school graduation. High school graduation. So, imbis na Maria ang gagamitin natin, Joseph na lang. Pangalan ko ng, ano yan, pangalan ko ng ang aking aso. Joseph decided to save 100 na lang. 100 pesos, mura. At the end of each month, if the bank pays 0.25% compounded monthly, ay sorry, hindi question mark yan, wala to. How much will him na lang, kasi lalaki naman yung aso ko, hindi hair. Him money, ang pangalan ko Joseph kasi lalaki po yung aso ko. Lalaki po. Money, him po ha, pag him lalaki lang yon ha, pag hair babae yon. Money B, at the end of 7 years na lang, para ibahin ko na lang. Ayan. Okay, ulitin ko ha. In order to save for pocket hair. Him na lang, him. Magkamali yung pronounce, him po, him. Kasi pag him lalaki. In order to save to him high school graduation, Joseph decided to save 100 pesos, mura, at the end of each month. If the bank pays 0.25% compounded monthly, wala siyang H. Ano ba yan? Ang hinang mo sa spelling Monthly, how much will be him money be at the end of the 7 years? Tagal 7 years pa okay. So, may nawawala future ulit. Gets? Okay. Paano? Labo. Talakayan natin to. Okay, so given, future nang nawawala. Ang given natin is R is 100 pesos. 100 pesos, tapos yung R natin, 25% na. Mali po yung mag-convert. Kasi sa pag-decimal, dito ka mag-umpisa sa dalawa. Di ano to, 0.0025. Nanggagaling dito sa 0.25%. Mali po yung pag-demonstrate kasi pag walang decimal sa dulo ka mag-umpisa, papunta sa kanan 2 beses. Pag may decimal, kung ano yung umpisa na decimal, dito ka mag-umpisa, then 2 beses papunta sa kaliwa. Isa, dito yan sa 2. Okay? Gets niya? Tapos ang M natin is, ano ba each month? Compounded monthly. Ano yung compounded monthly? Pag monthly, 12 yan. Okay, ulitin ko ha. Kasi pag compounded monthly, 12 yan. Okay? Sige, guguhitan ko ng compounded monthly. Tapos nun, ang N natin, i-compute mo pa. So, N is equal to empty. Kasi minsan, ganito, depende po sa teacher nyo, ma'am, bakit empty nakalagay imbes na N? Kasi pinag-iiba nila ang mga letter. Pero yung pinaka-lectures is parehas lang. Kasi nga, baka sakali, parang di gumaya. So, depende. Kung gusto nyo talaga na depende sa teacher nyo, empty nakalagay, imbes na ayaw na letter N, empty. Depende sa teacher nyo. Pero yung lecture nyo, pareho. Okay? Pinag-iiba-iba yung mga letters. Okay? Gets niya? So, N is empty.
Saan na ba ako? So, ganito, computation. So, 12, wala nang i-convert, di ba? So, 12 times 7 is ano? 2 times 7 is 14. 84. Tagal, 84 ah. Kalahin mo, 84. Yan. Tapos nun, ang I natin, i-compute mo pa. So, ang R natin over M. So, R natin is 0.0025 over ang M natin is 12. Kainan na. Okay. Wala kasi nakalagay ito eh. So, pag tamad ka talaga, diretso calculator po tayo. So, i-compute na nakakaya dito. So, 0. Okay, 0. Okay yun ito. So, fraction bar, tapos 0.025. I'm sorry. Over 12. Wala, hindi ko na kaya. Paano to? Paano itong mga to? Paano na? Ang hirap naman ito, decimal. Kaya na naka-scientific notation to eh. Hindi ko na type up login. Sige, game na. Okay, ang gawin dyan, pwede ganito, kasi mag-discard to naman po kayo, kasi pag naka-negative yan, 0 point and anything something. Okay. Okay, ang gagawin natin, future value ang nawawala. So, find future value. Okay, formula natin for future value is F equal R times quantity of 1 plus I raised to the power of N minus 1 over I. Okay, diretsong substitute lang. So, okay, diretsong substitute lang, guys. So, 100 to. Tapos yung I natin. Hirap ah. 1 plus ang I natin, iano natin, 0.0025 over 12 times raised to the power of N natin is 84. Minus 1 all over. Ala. Ito kasama to. All over, yung I natin is 0.0025 over 12. Sige, calcio. Sagot. Ano sagot dito sa future in 1 minute? Okay, calculator technique na tayo. So, ganito pag-calcu yan. So, paano tayo ika-calcu? Fraction bar, pindot niyo fraction bar. Tapos, dito, left 100 times, medyo mahirap to. 1 plus fraction bar, 0.20025. Tapos, 12 close parenthesis, raised to the power of 84. Kasi ang 84 nanggali dito. 84 minus 1 over, ganun pa rin. Fraction bar, 0.0025 over 12. Sagot, 1 minute. Ako na mag-a-adjust. Yan, dito. Ano sagot dito? In 1 minute, ha? Wala naman nag-a-adjust. Wala na rin. So, magbibilang tayo ng 1 minuto.
Mababa pa lang yung kanyang rate niya, guys, no? O sige, ako na magsasagot. So, wala, napagod na sila. Ako na lang. So, sagot dito sa problem na to ay okay, so ganun talaga. So, dito, sagot dito is 8,473.04 na lang. Okay. 8,473.04 pesos ang magiging future natin for the 7 years. Ito na po. Yeah, that's all. Sige, screenshot nyo na lang ha sa mga ano dyan. Boring. Konti yata nanonood eh. 725 views. Wala na yata nag-gift sa akin ng ano. Kasi pag nakikipagkwentuhan, dami nagko-comment. Ayun nila na gano'n. GM Parlo, hello po. Sige, screenshot nyo ha in 30 seconds. Another word travel muna tayo. Okay na ba, guys? Sige, panibagong problem po tayo ha. Dalawa na yung maging problem ko kasi mag-ilig na po ako. Okay, so iba naman ulit ha. So, may nakalagay dito, cash value or cash price of the purchase is equal to the down payment if there is any plus the present value of installment payment. Pag installment payment yan, tawag ng cash value, okay? Sige na, example po tayo ha. Pag down payment, pinag-usapan cash payment. Ano yan? Cash value po, okay? Sige, babugayin na natin pangalan ha. So, imbes na Mr. Ribaya, baguhin na natin Miss Suniga. Wala na po kung maisip na given eh. So, Miss Suniga, Fade. Gawin natin 5,000. Ang laki ng down payment ha. So, 500,000 pesos. As down payment, for our so, gawin natin sports car na lang kasi ang mahal kasi ng sports car. Yan. The remaining amount is to
is to be settled by paying gawin natin ano to 650 na lang. 16,500 at the end of the at the end of each month for 5 years. If interest, malang interest ng car, to sa totoo lang. If interest is 10.5% compounded monthly na naman. What is the cash price? Cash price ang hinahanap sa cash price of his car. Okay? Year. Okay, year. Tama po kayo rin. Year po. Years po yan, years. 5 years yan. Pag year lang, 1 year, walang S. Okay. Okay, so ang hinahanap, ang totoo lang kasi, what is cash price for this car? Yung cash value ang nawawala. Pero ang totoo, present value to ang nawawala. Kasi yung, paano tayo makapag-compute kung walang present value? So, ang totoo lang kasi cash value ang nawawala. Kasi siya yung naghahanap siya yung talaga nagtatanong. Or, what is us? Okay, so given po tayo cash value or cash price down payment yung DP stands for down payment is 5,000 na lang, sorry. So 5,000 pesos. Ang laka ng down payment. Tapos yung R natin, ang R natin is 16,500. Tapos yung R natin is 0.05 na nanggaling dito sa 0.5%. Etong given na to, 0.5, i-divide mo siya ng 100 or move mo siya ng 2 beses papunta sa kaliwa. Kung meron decimal, dito ka mag-umpisa sa dalawa. Or kaya pag wala, sa dulo, sa dalawa. Ganun lang. Tapos nun, ang M natin, compounded monthly. What you will pay monthly? Di 12 yun, 12 yun. Tapos ang N natin, kukompute mo pa. So, MT. Pares lang naman yan. Depende. Kasi pag N ang ginagamit, imbis na N is MT, depende sa tinuturo ng teacher nyo. The same ang lecture. Pinagkaibang yung mga letters kasi nagpalit-palit. Okay. 12 times ang T natin, 5 years, diba? 5 years. 60. Yan. Tapos, ang I natin, R is R over M. Pag kinumpute mo to, 0.105 over 12 is 0.00875. Okay. So, diretso calculate tayo, Ay, nandito si Sir AJ. Nako. Ang hinahanap, present value. Pero ang totoo, ang hinahanap lang kasi sa given na to,
ay sa tanong na to, what is the cash price of his car? Okay. Okay, fine. Present value. Ano ba yung ibig sabihin ng formula for the present value of the ordinary, simple ordinary annuity? Yun lang, ito lang. So, medyo mahirap, may negative yan. Saan po nakuha yung 60 po, Flores? 60? Eto, kasi, di ba yung N natin? Ano bang N natin? N is empty. Di ba yung M is 12? 12 is a compounded monthly. Kasi pag compounded monthly, pag monthly, 12 yan. Tapos yung 5 years. Ita times po, 12 times 5, 60. Flores. Katukayo ko. Hello po. 12 times 5 is 60. Yung monthly is 12, tapos ita-times mo siya sa 5 years. Okay. Sige, yan na. Sige, yan mo na. Analyze mo mabuti. Pero ang totoo, cash price of his car. Yung presyo ng kotse sana yun. Okay. Present value natin yung formula is, kopyahin na lang, is P is equal to R times ang haba. 1 minus quantity of 1 plus I raised to the power of negative n over I. Then substitute, sabi daw 16,500 all over 1 minus, ang haba nito, kasar, 1 minus 1 plus, dito kakaya nitong pagsusulat nito. Teka lang, pagkakasyahin ko to, 0.00875. Haba. Let's to power up ang N natin, 60. Dito na lang ha, hindi na kasi magkasya yung notes ko. Yan, 60. Pagpasensya mo yung sulat ko. Then yung I natin is 0.00875. O, sige, call Q. Sagot. Calcula, 16,500 lang. Sunod doon yung yung tinatawag nila ng what you call this? Periodic payment na nawawala. Derive lang naman yan, napakasimple. 16,500 times blah blah blah. Haba nito eh. Hindi po, kasi pag binawala kayo mag-calculate tapos ang discussion nyo, simple in annuity, nako, hindi kayo magreklamo. May karapatan tayo magreklamo, hindi papahirap sa sarili nyo. Tao naman tayo, di ba? Hindi po tayo stupid. Kung binawal ng calculator, sana, alis ng discussion na to kasi sabi nyo naman, bawal ng calculator, di ba? Depende sa utos ng teacher nyo. Kung pinayagan kayo mag-calculator, depende kasi sa general mathematics, may calculator yan, kasama yan. 52% something? O sige po, calculate natin kay viewer. Okay, sige. Type natin. Okay, so fraction bar. May round off. I-round off yan. 16,500 times 1 minus 1 plus 0.00875. Is the power of negative 60. 0.5. Sige, tignan natin yung sinasabi ni viewer. Yun. What? Bakit? Double check ko nga. 52.79? Sure ka po ko sa calculate yun, ha? Saglit lang, ha?
O, 16,500 times the something. Sige, double check ko nga to. Ayun, teka lang. Sabi ni Flores, 76, 76, 59. Double check ko muna baka magkamali yung calculator ko. 0.005 minus negative 60. Saglit. Ba to? Saglit lang. Okay. Oo nga, nagkamali ako. Yun. No, down payment. So, sabi dito, 76 to 70, 70. Ito, tama to ha. Ang sagot dito ay, ito lumabas sa calculator. Double check niyo yung mga, yung pindot niyo. Kasi, minsan, nagkaka-error niyo yung pindot. Pag nagmamadali, natataranta yung mga calculators. 15,500 na. Okay. O, 76 tama ka. Sabi ni Flores, ang hirap nito. 76, 76, 59. So, 76, 76, 59. Point. Round out to the nearest, 100. So, 65 na lang. Yan. E di yung magiging present value natin. Plus, sabi daw, yung down payment daw, sabi ni Burak. Ano ba sagot dyan? Ito pa. Sinundan ko lang to formula. Present value po to na Burak. Double check niya. Dinoble check ko na po yung pinipindot ko. Minus po to. Ano to present value? Present po. Present po daw nawawala. Ito, present po nawawala. Ito po yung formula for the present na. Double check ko na. Rest of power of 60. Pag present niya, rest of power of anything. Okay, yan. 16, 16, 4, 16. Okay. So, sabi dito, pa-plus na daw yung down payment. Ano ba yung down payment natin? Para makuha natin yung cash price natin. So, dito tayo sa baba. Cash value is equal to down payment plus present value. Ang down payment natin is 5,000 pesos. So, 500,000 pesos. Plus yung present natin, yung sagot natin is, eto, ang hirap eh. 76,765,9.65. Okay. Plus, iyan ko na sa calculator. Plus 500,000. 500,000. Okay, ang equal dito sa cash value natin is, laki. Sana all. So, ang sagot dito is, sa cash value natin is 12, 67, 65, 9.65. Yan, pesos. Ilan? Oh, yun ang laki. Grabe. Ito yung magiging sagot natin. Yan. Ito yung present value natin, ha. Okay. Present value nawawala ang Burat, kasi present value nawawala. Kasi sabi dito, kasi nakapagulog ka as a down payment ng sports card mo, 500 pesos. The remaining amount is to settle by the paying 16,500 at the each month out of 5 years. Hindi po siya future pure wrap, okay? Sige, screenshot niyo na lang, ha. Raised to power of 60 yan, ha. Okay, isa na lang po, ha. Mag-ano na tayo, ha. Periodic payment po na tayo. Ayoko na. Okay. Basta ba guys? Alas 3, mag-enlive na po ako, ha? Malapit na tayo mag-enlive, ha? Kukunin ko yung parcel ko, eh. So, ito, hindi po ito sinesponsor, binibili ko ito sa tindahan. Ayaw mo na ako nito. Matasan ito.
Screenshot yung gusto niya, screenshot niyo. Okay. Engineering Economics, meron yan. Tama ba, JD? Pakicheck na lang po kung tama yung discussion, JD, kung tama. Simple annuity po yan, ano? JD. Sarap pala nito, 5 piso lang. Sweet flavor ko. Pwede sa akin yan kasi hindi may manghang. ano ba yung sulat na yung malapit ko nang mabasa? Ganito ako magsulat kapag mabilis. Kasi malit yung notebook ko, nahihirapan din ako magsulat. Nakat pala ng cash value ni sports car. Sana all. Yeah, sana all. Nakatubay. JD din sa pag-send ng badge. Engineering Economics. So, calculator na kailangan yan. Ano, JD? Hindi pwedeng walang calculator yan. Sige, magana na tayo, ha? Sana na lang given natin. Okay? Haba eh. Okay, isa na lang po to, ha? Okay, sample number ano tayo? So, Mr. Joseph would like to save 700,000 pesos for mahal naman na yung college education. Sa private yata pumapasok. For his son college education. Sa kanyang plano sa pag-aaral sa private, kasi mahal lang naman private eh. How much should bakit yung sulat ko? Should he deposit sa college education? Pwede pa na mag-deposit, no? In a savings. Bidagoy po na para sa kanyang pag-aaral. Yung gusto niya talaga mag-koleyo. Sana all. Savings account ayan na naman tayo, ha. Baguhin natin 8 months na lang. Ayaw ka na. 8 months for 12 years. Interest is 1% compounded semi-annually. Ang hirap, ha? Compounded semi-annually. Okay, sige pakibasa. Mr. Joseph would like to save 700,000 pesos for his son college education. How much should he deposit in savings account every 8 months for 12 years? His interest is 1% compounded semi-annually. Kasi yan, nawawala periodic payment kasi magkano ba talaga babayaran ang kanyang deposit niya? Or payment lang kasi ano ka makapag-deposit. So, kailangan natin mabayaran to. Okay. So, nandito si Sir AJ. So, ang given natin is future. Kasi ang future natin, in the future, ginawa mo na yung
700,000 pesos mo. Kasi balak mo lang paaralin yung anak for that college education. So, 700,000 pesos. 700,000 pesos. Mahal naman ng tuition fee, no? Sana all. Tapos yung R natin, 1%, di ba? So, 0.01. Na nagaling dito is 1%. Yan. O, sige, pag given, divide by 100 or move to decimal, move 2 times to the left para maging decimal part na siya or decimal point. Okay. Tapos, yung M natin, ang M natin, tandaan ka pa kasi pag compounded semi-annually, pag sinabi semi, dalawa yon. Pag tinanggal mo semi, pag annual talaga, 1 yan. Pero pag nag-uusapan, semi-annually is dalawa lang. O, sige. N is equal to empty. Ano yun? Ang empty natin is 2 kasi semi-annuity tapos times 12 years. Ilan na? 24. So time natin is 12 years. Okay, gets? O, yung I natin, I is equal to R over M. R over M. So, 0.01 over M is 2. Kasi compounded semi-annually. Ilan na? E di 0.005. So, ang hinahanap is periodic payment. Kasi, paano man natin mananaw kung babayaran ang kanyang deposit niya? So, periodic payment po tayo. So, periodic payment ang nawawala. Ano yung formula for the periodic payment for the future? Future kasi ang given, di ba? Hindi present, ha? Ito yan. Wait lang. Okay. Ito, periodic. Ito na. Yan, ito. Okay lang. That's all. So, nako, mag-calculate na lang po kayo. So, R is equal to F over 1 plus I quantity raised to power of N minus 1 all over I. Okay, substitute. Kaso hindi na kasya dito. So, ang gawin nyo, ito na lang. So, R is equal to, ang F natin is 700,000 pesos over 1 plus quantity, quantity 1 plus yung I natin is 0.05. Ay, kulang. 0.5. Raised to power of N natin is 24. Kasi hindi kasya. Minus 1. Minus 1. Pagpasensya man isulat ko kasi wala na space. 24 yan, raised to power of 24. All over 0.0025. I am sorry. 5 pala, sorry. Ano ba yung nagkakamali ako? Kainis. 5 po yan, 5. Sige, kalyo. Ano sagot, guys? In 1 minute, double check niyo yung mga pinipindot niyo, ha? Kain mo na nga to. Parang sarap nito. Kain kayo guys, ha? Alas plus, mag-live na po ako, ha?
Thank you sa pag-send ng batch kay user, Ina. Grabe ah. Baka magpumura dito. Wala na ba sasagot, guys? Sa minuto na lang. Ako na mag-a-adjust, ah. Yun yung pinakamahirap dito. I think mali yung annuity per 8 months ata binayaran na problem yung ginawa mo na semi-annuity. Ito yung problema, no, user Ina. Binago ko lang yung Ito yan. Sinunod ko lang po yung sa YouTube. Wala, binago ko lang yung months kasi gusto ko lang talaga paibayin yung given. And that's all talaga. Hindi po siya, lang yan, sinama yung 6 months. So, I think lang daw, I think. Kasi I think lang naman, that's all. Kaya ko to binago kasi gusto ko lang talaga ibahin ko yung ibahin naman yung problem. Hindi ko naman pwede kopyahin. Ayan lang. Ito na. O sige, ako na naman ka-adjust. So, ang sagot dito ay hala. Nangyari. Parang nagkamali yata ako. Napasobra yung tuition fee. Saglit lang. Okay, baguhin na natin 5,000. O, tapat 19,000 to ha. Yan. Sa akin na 7,000 lang eh. Okay, delete 7,000. 700,000. Mahal. So, sagot dito sa calculator, nandito si AJ Archive. Ayan, 27,000. So, 27,524. Coin, 43 na lang. Ang magiging deposit para sa kanyang pag-aaral niyan, yan ang anak niya. So, ito na po yung magiging periodic payment natin. I think lang daw, sabi daw po ni user Ina. Oo nga, no? Mali nga talaga. Hindi ko naman pwede anin. Binago ko lang yung given, binago lang to. Pero hindi kasama yung 6 months, di ba? Wala siya nakakasama yung 6 months dito. Hindi siya nakasama sa given. Kasi hinanap, periodic payment lang naman. Periodic payment for the future, no? So, yan, sige. Okay yan. Tatapos na natin yung live natin. Alas 3 na. May pupuntahan pa ako eh. O baka confusion po talaga 8 months. Okay, I'm concerned po, tinago ka na lang yung ganyan. Okay. So, 27,524. Pero sa totoo lang talaga,
6 months talaga yan. Every 6 months for 12 years. Wow. 6. Di ang ano yan, every 6 months for 12 years. Ang tagal nun. Ilan yun? 12 times 8. 78 months. Tatawagin yata yung 8. 96 months. O, sige, natapos na natin yung live, ha? Ayaw na, alis ako. May kukunin kasi ako ng order, eh. Kain ka nito. Wala yata mabibili. Bibili ko lang ito sa tindahan. Kain na ako nito. Stop. Sorry. O, sige, screenshot yun at mag-live na po ako. Alis kasi ako, eh. Sige, mag-aaral kayo mabuti, ha? Next time na lang. Sa next day na lang po tayo magpatuloy in general, ha? Makaba kasi. Okay, ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood at nagbigay sa akin ng budgets. At sa mga nanonood lang dyan at sa mga nag-aaral, mahal po kayo. Bye-bye po. Hanap lang po kayo yung ibang live dyan. Bye-bye. Kailangan ko na umalis. Bye-bye po. Thank you sa panonood. Sana na may matutunan.